ba kayo? Are you ready? Tuwing Sunday morning, makakasama niyo kami para mag-enjoy sa mga kwento mula sa Bible. May kantahan at sayawan din. Kaya huwag kalimutan makinig every Sunday, 7:30 a.m. sa 1116 DXAS, your community radio. Mapapanood din ang Move Kids Radio sa ating official FB page and YouTube channel. Kita kids mga ka-move! Move Kids Radio! When the angel Gabriel came to Mary to tell her that she would bear God's son, Scripture tells us that she was greatly troubled. Gabriel at once said to her, "Do not be afraid, Mary." His news? That the period of Israel's judgment was ending. Mary would bear God's son, Jesus, the Savior and Messiah, who would inherit the throne of his ancestor David and bring God's everlasting kingdom to earth. This message, "Do not be afraid," is a refrain in the Christmas story. Appearing to a frightened Zechariah, Gabriel comforted the priest with the words, "Do not be afraid. Your wife Elizabeth will bear you a son." Zechariah and his wife Elizabeth were astounded, not knowing what the future would bring, but God made it clear that they were not to be afraid. After Jesus was born, shepherds near Bethlehem were filled with great fear at the appearance of a glorious angel of God. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you." Their joy was to cast out their fear. More than 1,000 years earlier, God told his servant Joshua not to fear Israel's powerful enemies. "Be strong and courageous. Do not be frightened, for the Lord your God is with you wherever you go." The prophet Isaiah said that Jesus would be called Emmanuel, which means God with us. Remember this: God's powerful, loving, and gracious presence is with his people no matter what they face. And so his church can say with Mary, "Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word." Think about it. What are your deepest fears, and how does knowing God is near comfort you? How does God's love and presence give you purpose? Christ the Lord, a Christmas meditation from Third Millennium Ministries and FEBC Radio. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Ate Love at Kuya Jerry. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman inyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Scan ang QR code ng ating GCash o bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong donation. Maraming salamat sa inyong partnership and God bless. Ayan. God bless and maraming salamat po. Ayan. At love, dito na tayo dadako sa ating dapat na hisgutan, no? Sa ato ang topic, no? Yes. Sa panahon ng Pasko, alam mo Ate Love, sa panahon ng Pasko, madalas nating iniisip ang mga Christmas lights, no? Noche Buena at regalo. Pero sa likod ng kislap at saya,
may mga pagsubok din na dumarating tulad ng stress sa budget, pagod sa trabaho, expectations ng pamilya, at minsan hindi pagkakaintindihan ng mag-asawa. Kaya naman ngayong araw ay pag-usapan natin ang strengthening your marriage through Christmas challenges. Dahil naniniwala tayo na ang Pasko ay hindi lang celebration, ito rin ay pagkakataon para mas tumibay ang samahan, mas lumalim ang pag-uunawaan, at mas maramdaman ang presensya ng Diyos sa ating pagsasama. Kung paano niyo hinaharap ang bawat hamon ngayong holiday season ay pwede ring maging daan para mas maging malapit, mas magkaintindihan, at mas magkasama sa panalangin. Kaya naman, sa ating mga listeners ngayong umaga, inanyahan ko po kayong sumali. Sali po kayo sa Tipinduhan, mag-text lang sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. O mag-comment sa ating Facebook page, i-click nyo lang ang 1116 DXAS Your Community Radio. Ayan, naku, napaka-timely ng topic natin, Kuya Jerry, sa umagang ito, no? Ay sinasabi nga natin na timely talaga ng topic natin kasi ito na ang season na masaya. Pero alam mo yung minsan, stressful din. Oo. Kasi ang dami mong iniisip, no? Kapag ka December na, naku, sino-sino yung mga bibigyan ng regalo, Oo. ano-ano yung mga ipag-prepare para sa Noche Buena, no? Minsan, nagiging stressful na din siya. Kaya naman, no, sa ating mga tagapakinig, naku, subaybay po tayo ngayon sa ating topic kasi alam ko pong tayong lahat nakaka-relate nito. Kagaya nga ng sabi mo kanina, Kuya Jerry, no, na kapag ka nakalimutang ni Mister na bumili ng isang ingredient na kung nasisira na agad yung pang Noche Buena tsaka yung ginagawa ni Mrs. na preparation for Noche Buena. Oo, kasi minsan hindi talaga ma-perfect. May mga Yes. pagkataon talaga, Tilab, na sa lahat, ninilista na yan ha, pero sa lahat ng mga business natin, may ilang mga ingredients talaga na makakalimutan. Totoo yan, Kuya Jerry. And then, alam nyo, no, sa mga couples, di ba dapat pag December, masaya yan. Pero minsan, parang mas dumarami yung tampuhan, pagod, at pressure. Kasi nga, hindi naman, iba kasi itong celebration pag December, Kuya Jerry. Iba itong celebration pag Pasko na eh. Kasi ang dami nating ginagawa. Like may mga parties, may mga errands. Yun na nga ang sinasabi mo na kapag kakulang yung ingredients, kailangan mo pang pumunta ng store, Oo. bilhin mo pa yung kulang na ingredients, no? May mga shopping din. At, eto din, yung kaaway, our enemy uses stress to divide us. Pero ngayong umaga, Kuya Jerry, God wants to remind us of this verse, kagaya ng verse kanina from Colossians chapter 3 verse 14. Put on love, which binds them all together in perfect unity. Totoo yan, Ate Love. Dapat talaga itong salitang love, no? Dapat umahay mo, Ate Love, no? Kung butang ba ni siya, kano na ikwintas di sa liog. Yes, Kaya yes. usahay, kalintad tungod lagi kay ma-pressure na ka, dapat yun, dili maguba ang ato ang Noche Buena, ha? Dapat ingani nyo ang atong setup, no? Hindi tayo maniniwala sa sabi nila na 500 lang, sapat na. Oo, totoo yan. Alam mo, Kuya Jerry, ang hirap mag-budget ngayon. Oo. Oo, ang hirap i-budget yung 500, hindi mo na alam kung ano yung mabibili mo, kung mabibili mo na ba yung tamang mga ingredients. Oo. Naku, 500 lang, ano ba yung mabibili mo sa 500? Pwede man daw, pero siguro, kamura siguro Kulang duha. talaga, oo. Kamura yun duha mga on siguro. Pero alam mo yung kulang talaga kahit bumili ka ng half kilo lang ng macaroni salad. Naku, or di kaya kahit fruit cocktail na salad na kunin pa rin yan eh. Aabot ng 500. Pero ito yung maganda, no? Dito sa hashtag Wednesday edition, pag-uusapan natin, no? Yun bang, kung ano man yung pressure na mararamdaman mo, kapatid, pag-uusapan natin ngayon na dapat pa rin tayong umibig sa ating mga partner. Yes. Kahit na kulang po yung nabili niya na na ingredients. Hindi na kompleto. Hindi na kumpleto, pero hindi ba yung wag mong hayaan na yun yung makakasira
ng inyong pagse-celebrate. Oo, naalala ko lang tuloy at Love nung tayo ay nag-celebrate ng Pasko sa Zamboanga City, na Sugungan. Diba, nag-usap tayo na ano bang mga ingredients natin sa spaghetti. Yun. Tapos napagkasunduan natin, ay bilhin na lang tayo ng 2 cans nyo na Yes. Nandun na lahat. Nandun Yung na lahat. sausage, pork, or yung yun lang. yung mga sagol ba? Mga sagol. Naging simple lang. Yes, totoo yan. Depende naman yan sa Depende ano. talaga yan sa diskarte. And then yun bang pag-usapan nyo and dapat mag-agree kayong dalawa. Kaya naman, ang unang-unang pag-uusapan natin sa umagang ito, let us be reminded na ang Christmas, ito'y season of love, Yes. not stress. Oo. Hindi yan stress. Kaya naman mga kapatid, mga mag-asawa dyan, aminin na natin, pag December, mas madaling uminit ang ulo ng mag-asawa. Totoo. Ha? Totoo. Madali lang ba, Ako, Ate Love? napapansin ko din ito. Minsan din sa atin nangyari to, Kuya Jerry, no, na ako kasi talaga po, sa totoo lang, yun bang, kanang mabusisi kay ko ba, kanang, dili, dapat kumpleto na ni. Dapat inani, yun bang grabe ako magplano. Oo. Like, dapat pag, Wag mo sirain. pag Noche Buena, eto yung gagawin natin. Kapag ka hindi yan kanang nasusunod, nadidisappoint ako. So, parang nasira na. Nakakalimutan ko na ay, dapat pala, mas isipin ko na ang totoong reason naman for this season ay ang pagmamahalan. Oo. Yan. Yun, kaya, yung tipong nag-aaway kayo kahit kahit kulay lang ng Christmas lights, no? Nag-aaway. Naku, ang liit ng bagay. Oo. Or kung bakit ang daming lakad ng pamilya mo, Oo. pero konti lang, Sa sa side kanya, niya, sa oo. side niya. Yun parang ang Unfair. dami niyong ginagawa. Pero parang bakit sa pamilya ko wala kang time? Yung mga ganon. Oo. No? Kaya naman mga kapatid, normal po yan. Oo. Ano ang normal? Kasi minsan talaga may pagkaintindihan. Totoo yan. Kasi ang dahilan dyan is mas napapagod. Pangalawa, mas maraming inaasikaso. Yes. Lalong-lalo na kapag yun bang 11th hour ka na nag-aasikaso ng mga pagkain. Alam mo, Kuya Jer, believe lang talaga ako kay mama natin dito, no, sa Cagayan de Oro. Kasi talagang, pa lang talaga, December, pagpasok ng December, bibili na yan ng ingredients. Nasa last week pa lang ng November. Bibili na yan. Bibili Alam mo, na. actually magandang diskarte yan. Oo. No, tip po para sa ating mga tagapakinig. Iwas sa din crowd, sa Yes, pila, yes. sa hassle. Yes, Kasi totoo alam yan. na natin ang mga Pilipino minsan mahilig sa last 2 minute. Kaya tip po namin yan, no? Diyan din po ako natuto sa mama ko. Na pagpasok ng December, lalong-lalo na kapag payday ng month of November, last payday sa last month of November, no? Doon na talaga bumibili yung mama ko para, ang sabi kasi niya, para pagdating daw ng malapit na yung celebration, konti na lang, parang finishing na lang yung gagawin mo. Hindi na madami ang bibilihin. Okay. Kaya minsan pa Atilan, no, mas mataas din ang expectations din minsan. Yes. Pangapat, mas mabigat ang emosyon. Totoo. Pero, kasi nga, nape-pressure ka na. Kaya mas mabigat yung emosyon. Kaya din mas mataas yung expectation. Gaya nga nasabi ko kanina, eto yung ina-expect ko na mangyayari sa pagse-celebrate natin. Pero kapag hindi yan nasusunod, madidisappoint talaga ako. Oo. Kaya naman, no, pero ngayong umaga ay choose love over pressure. Yun, no? Totoo yan. Kaya, eto yung mga dapat nating i-reflect sa ating mga sarili, no? Mga ka-family matters, mga misis, and mga mister na rin. How am I speaking to my spouse this December? Ano? Especially ito talaga sa mga babae, Kuya Jerry. parang nare-remind din ako nito, Paano ka ba nagsasalita ngayon sa spouse mo, sa partner mo? Nagsasalita ka ba or nakikipag-usap ka ba sa kanya ng pasigaw na? Or minsan ba parang irritated ka na? Or minsan ba parang naa-annoy ka na? O, nakakatulong po ba yung tono ko? O nakakasakit na? Kasi minsan, alam mo, dapat i-check talaga natin, i-evaluate natin yung sarili natin. Kasi minsan unaware na tayo. Kagaya po sa akin, minsan po, ako minsan parang, lalong-lalo na kapag nape-pressure ako from work, parang dami kong iniisip. Paminsan po, hindi ko talaga sinasadya na paminsan, yun palang tono ko minsan kay Kuya Jerry kapag sumasagot sa kanya, parang
irritated na or annoyed na ako. Kasi nga, nape-pressure na ako. Siguro po, yun yung nararanasan ng ating mga misis ngayon. Kaya naman, ngayong umaga at Love, no, sa pagkatapos ng program, di ba may mga talaga handaan, may mga pagkain sa bahay, Yes. no? Wag natin kalimutan sa ating mga partner din, sabihin mo sa asawa mo na thank you sa lahat ng ginagawa mo. Kahit siya man ang tagabili lang, Oo. no? Siya lang inuutusan mo palagi, no? Dapat sabihin natin to na thank you sa lahat ng pagtulong, no? Hindi kita sinisisi kahit stressful ngayon. Kada bang dili mo siya nga kasabang sa bisag kapoy na kay mong duha. Yes. Wala yung sisihan. Yes, totoo. Nako, Kuya Jerry, kung lahat ng couples gagawin yan ay, nako, Pasko pa lang, na-healed na ang kalahati ng mga tampuhan. Kasi alam naman natin, no, paminsan itong mga tampuhan ng mga mag-asawa din, parang lumalaki yan or di kaya hindi yan nawawala. Oo. No, parang natatabunan na lang siya. Pero alam mo kapag sinasabi mo, thank Naipon, you, salamat sa mga ginawa mo, salamat sa effort mo, kahit na sa konting bagay lang na naambag niya or na-contribute niya, no, dapat marunong pa rin tayong magpasalamat. Okay, pag human good ana good sa inyong handaan, sa inyong mga parties ninyo, nya pag human mag-istorya naman jud mo ana. No, don't forget to appreciate. Yes, No, totoo yan. i-appreciate yun Totoo na yan. ang mga gagmay butang. Yes. Ayaw yun nga sa mga tuwa yung ganaan sa mo ganina kay kritingin mo kana. Ayaw. I-appreciate, say thank you to your partner. Totoo yan. And pangalawang punto, Kuya Jerry, budgeting without breaking each Nako. other. Kaya naman ito na ang pinaka-common kapag December. Yes. Ano ang pinaka-common ba? Yung salitang pera. Totoo. Magkano ang budget mo dyan? Yes. Ano, pagkutanan yun. Magkano ang pera natin? Kaya ba natin gawin to? Oh. Yes. Yes. Yung parang mas mabilis maubos ang pera kaysa sa Christmas songs. No? Parang ang bilis talaga ng pera na ubos. Yung parang ito man may bonus na, meron ng 13th month pay, binigay na yung sweldo, no? Parang sa isang iglap lang, ay, wala na. Parang bula. Yun na yun. Oo. Dali lang talaga ubusin ang pera. Yes. Pero sabi sa Bible, may Bible verse na atilan na may correlate dyan. Sabi dyan sa Proverbs chapter 21 verse 5, sabi dyan, the plans of the diligent lead to profit. No, nga ka yung kung magplano ta nga inubanan jud og pag-amping, no, ang resulta na ginansya jud. Yes. Kana pong mo gasto ba, what I mean, pahinunuman yun ta sa tanan natong gasto, ayaw jud ingon nga kanang hurot-hurot jud na tanan. Kaya in the end, magkamusta man mo pilay na bilin. Yes. Mo na lang nabilin to 100 pesos. Ha, Yun bang merong pagpaplano? Oo, planuhin talaga. Planuhin talaga kasi kung marunong kang mag-manage ng iyong yes, finances. of course. I like the word manage, Ate Love. Kung marunong kang mag-manage ng iyong mga finances, hindi ka talaga masyashort. Oo. Yung mga ganun. So, iwasan natin yung kanab itong untop-untop lang yun. Baka nang, dapat, sige lang, napabitay next nga. Kung big dili, tumabot ang next ni mga gipaabot. Oo. Diba? So, untop-untop kay kamo gasto. So, dapat nating tandaan, number 1, budgeting is teamwork. Oh. Not a boxing match. Oo. Hindi yan boxing match ha. It is a teamwork. Meaning kayong dalawa dapat magplano. At kung hindi man mag-work ang plano ninyo, huwag kayong magsisihan. Oo. wag Pero importante pa rin ha ang budget. Importante ang budgeting, pero kung hindi man yun mag-work or di kaya may mga emergencies, wag po kayong magsisihan na. Sabihin nyo, ikaw mang good. Nawa, tanawa lagi, nani na no na ito nahitabo. No? Iwasan po natin yan. Yes. So you have to work as a team. Pangalawa, hindi kailangan i-impress ang iba. You don't need to impress others na yun bang ipakita mo talaga sa kanila na ang laki ng gastos mo sa handaan nyo sa Noche Buena. Nabay usahay Ate Love ka na pakita niyo bongga jud kumusta Yes. Pasko. Yes, Di yun na bang, kailangan or na. di kaya ito din yung na-learn ko, no? Kasi may kakilala ako, sabi niya, paano yun? Yung pamilya ng asawa, yung pamilya ng husband ko, dapat lahat sila bigyan ko ng gift.
Yung bang sinabi niya to the point Na-stress kahit tuloy. na stress siya kasi to the point na yung cousin niya, yung ano niya, yung Mga pamangkin niya, relatives, yung so dapat hindi bigyan. na. O dapat Oo. bigyan. Parang napapressure na. Kaya sinabihan ko siya, hindi na yun necessary. Kailangan. Extended na sila eh. Mm. Yung importante mong bigyan, yung mga kapatid ng asawa mo, Kung meron. yung parents nila, yung mga ganun. Pero hindi na yung pinsan, yung kapitbahay, hindi na necessary yun. No? So, bless each other. You need to bless each other. Kayong dalawa. And pangatlo, protect your January from utang today. Oo, dapat. Pagkatapos ng December, January naman, Yun bang, free kayo sa utang. alam mo Kuya Jerry, may mindset tayong ganito. Oo. Mangungutang Para may... para i-celebrate. Oo, nako. Ako, isipin po Big talaga no ako natin dyan, yan. Ate Love. Isipin po talaga natin, naiintindihan po namin na talagang mas magandang makapag-celebrate. Pero isipin po talaga natin ng million times. Kasi po, lalong-lalo na kapag umutang ka ngayon, pag dating ng January, isipin po natin yung ano yung mangyayari kung may pambabayad pa ba tayo. Kung talagang isipin mo, no? Okay lang sana kung nangutang nga tayo pero tutubo siya. Yung mga ganun ba, yung may ano ka, may Nagilansya? Oo, nagkaginansya ka. Oo. Then imo siyang business. Oo. Siguro maiintindihan natin 'yun kasi meron tayo makukuha din. Oo. Pero kapag uutang tayo para may maigastos tayo, Oo. no? Kasi gusto natin ipagmalaki sa ating mga kapitbahay na may lechon Oh, talaga tayo. may lechon tayo. Yes. Pero utang pala yun. Oo. Nako, it's a big no. Yes. Wako dyan, mga kapatid. Kaya naman, may mga practical tips din para sa mga mag-couple ngayong umaga. No? Gumawa ng December budget together. Kung maaari po mga kapatid, gawa kayo ng listahan. Ito lang ang dapat nating ihanda. Bilhin at saka ano yung mga dapat Tapos bibilihin. i-total nyo kung magkano ang gasto. Kung ang budget nyo ngayong December is 10,000 only, yes, paglista kayo kung ano ang dapat bibili. Especially kung konti lang naman kayo sa pamilya. kung Hindi naman necessary na mabonggang handaan talaga. Oo. The next naman, Ate Lavi, is agree sa needs versus wants. Ayan, kailangan isipin ba? Yun Ano ba yung needs una versus wants? pag-ayo kung kanibe, kailangan Needs ba ba na ni? Example, meron ka ng meron ka ng kawali. Ka na bang, Kachikawali? dili, ka na bitang lutuan na. Ay, kawala ka. Huli, chikawali. Kanang nanakay lutuanan. Oo, sige. So, isipin mong maigi kung kailangan mo pa bang bumili ng bago. Baka naman pwede pang gamitin. Yes, Baka naman pwede pang magamit. Maging Kasi wise tayo dapat minsan yan. meron tayong ganitong mindset. Dapat pagdating ng January, bago yung mga gamit natin. Pero kung dapat palitan na, it's Kung time hindi na to talaga palit. kayang gamitin, Oo. no? Kung palitan na. Oo. Kaya dapat natin na isipin or mag-agreehan kayo kung needs ba yan or wants. Oo, ayan. So, dapat alam natin kung ano ang needs and wants, Ate Love. O kung kailangan, bilhin natin. Minsan, kung sobra-sobra din ang pera natin, bili din tayo ng ating mga wants minsan. Yes. Oo. Ayan. Hindi naman masama lahat Yes, ang mga totoo gusto yan. natin. Pangatlo naman, sa mga tips natin na practical, itong choose one thing na hindi ninyo gagastuhin this year. Oo. Pili kayo ng isa. Kung ano ba yung hindi nyo gagastosan this year? Ano ba yun? Oo. O ano ba yung mga... Isip mo. Isipin mo Marami. na mabuti, no? Kung pwede naman na hindi mo nagagastos, di ba? Gawa ko ng example, Happy Love, ha? Yung mga mag-recycle kayo ng mga Christmas lights. Yes. Hindi na dapat bili ng bago basta Oo. basta okay pa yung last Decorations. year na Oo. mga decoration. Why not? Punasan lang, ikuan lang ka na bang, sitawan, nilimpyuhan lang pag-ayo. Oo, yung diba? mga Christmas tree. No need naman. Na Yes. hindi na dapat pang palitan, okay pa yun. Huwag nang bibili ng bago. As long as okay pa. Ayan. Pang-apat naman, huwag magpapapressure sa social media lifestyle. Minsan talaga itong social media talaga nakakaigan nyo. Yun bang, uy, si Kuan gani yun, hindot kailang handa. Naglechon sila. Mangutang sa ta, kaya maglechon po ta. Ay, nako. Nainggit. Yes, alam mo, ka-Family Matters, Kuya Jerry, hindi nasusukat sa laki ng handaan ang ganda ng relasyon. Yun po yung dapat nating isipin. Oh, yes. Ang tunay na masarap sa Pasko, ito yung walang away sa gastos. Kasi you both agreed. Ayan.
Yun ang ating pangalawa at Yes. love. Ang pangatlo naman itong leading each other back to Christ. Mao ang essence yun dapat sa Pasko. Yes. Dapat alam natin to. Ano bang essence ng Pasko? Dadalhin tayo kung sino ba ang tagapagligtas sa ating buhay. Walang Yes. iba, si Kristo. Sa dami ng preparation, minsan nakalimutan natin ang pinaka-importante. Yes, ito yun si Jesus. And alam mo, si Jesus is our Emmanuel. Ang ibig sabihin, God is with us. Yan. Kaya nga sabi sa Book of Joshua, chapter 24, verse 15. Yes. Ito ay natapik ko rin sa hashtag Monday at Love. No, sabi diyan ni Joshua sa kanyang mga mamamayan o mga constituents niya, yun siya, as for me in my house, we will serve the Lord. Ayan, naku, yun yung maganda, Kuya Jerry, no, na dapat meron sa isang pamilya. Hindi kailangan magbonggahan. Yes. Hindi kailangan na, yun bang, magpatas-anay na or pabonggahay na sa imong silingan or kang kinsa ba. But, we need to also have habits, no? Na dapat natin sa pamilya. Yes. Yun naman dapat talaga importante na meron ng pamilya, especially etong spiritual couple habits. Yan. Ano ba yan? Ito yung mga spiritual couple habits. 3-minute nightly prayer together. Naku, Yan. 3 minutes lang, di ba? Oo, minsan babad tayo aminin natin. Ito yung 3-minute nightly prayer together, kayong dalawa mag-pray kahit for 3 minutes lang. Magkopol. Oo. Kaya minsan nakalimutan natin sa sobrang busy natin. Mataas pa yung time natin sa ating mga gadgets minsan. Yes. Sana wag kalimutan na mag-pray muna. Pasalamat din sa lahat ng nangyayari Kahit 3 sa buhay. minutes lang. Ito yung maganda. from morning to afternoon, pasalamat po tayo sa Panginoon natin na tayo'y ginabayan niya. No, tayo'y pinoprotektahan sa lahat ng ating mga lakad at magpasalamat palagi. Ito, pangalawa, simple family devotion. Kahit isang verse, okay lang yun. Okay na. Yes. Diba? Na mag-sharing kayo or yung isa mag-isip ng Bible verse and then lahat kayo mag-share ng ano yung nakukuha ninyong punto sa Bible verse na yun. Yes. Ito maganda tong gawin sa pamilya talaga. Yung mama at papa at saka yung mga anak. Yes, of course. Magandang ano yan Ate Lava, magandang ideya yan na gagawin talaga sa buhay mag-asawa. Na talagang sinasanay nila ang bawat membro ng pamilya. Yes, totoo yan, Kuya Jerry. Alam mo naalala ko lang, no, ginagawa namin to nila mama at papa. Meron kami time na once a week, mag-gather kaming apat, no, at saka ginagawa namin itong family devotion. Yeah. Yung may isa, mag-share siya ng Bible verse, and then, isi-share niya yung naintindihan niya. Yes. And then, take turns. Si Kuan naman, si kapatid naman, si mama, si papa naman. And then after that, magsasabi kami ng mga prayer requests, yung mga dapat ipag-pray, and then mag-prayer na kami. Kahit simpleng ganun, alam mo, hindi naman hinihingi yan ng ng Masyadong 30 formal, minutes or pabonggahan talaga. Oo. wala hindi lang nga yan aabot ng 1 hour no, kapag kagagawin ninyo. And then maganda ninyong bonding as a family. Yes. Yan. Pangatlo, attend church together. Huwag hayaan isa lang. Kasi yung attending church together, Kuya Jerry, lalo-lalo na kapag kayong dalawa, it's more than a romantic dinner. Of course. Napakaganda kasi pag kayong dalawa. Wag mong sabihin na, ay, simba na mo dito ka, maapas ra ko. Ingang pa tilab, no? Ingang kanang muapas, delikado na. Yes. Wala kasiguruhan yan eh. Di yun na muapas. Oo. Yun bang kayong dalawa, and then, mas maganda dito mag-initiate si husband. Yes. Simba na tayo. Kasi alam mo, Kuya Jerry, dominant si husband eh. Mas pakikinggan yan. Lalong-lalo na ng mga anak. Yes. Kaya, pangunahan ng husband. Yes. Ayan. At ang pang-apat, bless one family in need together. Yes. Halimbawa, i-goal ninyo ngayong Pasko na meron kayong kapitbahay na talagang alam niyo yung kawawang-kawawa yung sitwasyon ng May buhay goal nila. kayo na tulungan sila. Goal ninyo is tulungan sila. Kaya like bigyan nyo ng isang sakong bigas. Yes. Or di kaya pang Noche Buena package. Maganda po yan. Or di kaya kung may mas malaking budget tayo, invite naman natin dito yung mga couples na kilala natin na alam mo yung walang-wala, and then bigyan natin sila ng mga package ng like groceries na mas maganda tong gawin talaga. And then
do it together. Huwag mo ngayaan na si Mrs. lang, ay, ikaw na ano, ano to, nanimo, close mo, nanimo ng mga salingan na to. Huwag naman. Kayong dalawa. Mas maganda kasi, ang gandang tingnan na nabe-bless, kayo yung nagiging channel of blessing sa ibang couples. Yes. Kaya naman kapag ang mag-asawa ay nagpipray, mas mabilis din ang heal ng issue. Kaya ang gagawin natin, Christ-centered couples are battle-ready couples. Totoo yan. That means na hindi natin, we don't let the enemy na mag-take over Makapenetrate. or makapenetrate din sa Yes. inyong buhay mag-asawa. Kasi kapag ka nangyari yun, naku, ang hirap labanan minsan. Kaya napakalaga na si Christ ang nakasentro po sa ating buhay mag-asawa, especially in this season. No? Kung may mga past, conflicts, past na mga pangyayari na, yun bang, alam nating masakit na nangyari, this time, it's time for healing. And it's time to forgive, it's time to forget. Huwag mo Totoo nang yan. paulit-ulitin na, di ko kalimot ba? Kung sino gibuhat sa ko, maugid ni. Basta gani naipanahon ana diya nga medyo ni maganda ang inyong kanang conversation niya magdakaw na yung tingog. And then, darating na sa point na ibabalik niyo yung past. Ugkatin uli. Wag ganon. Wag yung na. paulit-ulit na ugkatin yung mga Yes. mga mistakes ng bawat isa. Kasi hindi na yun forgetting eh. Oo. Alam mo yung every year na lang inuulit mo, hindi ko talaga nakakalimutan yung mga ginawa mo sa akin year 2020. Ano pang year yun? Sabi pa nila, hindi ko nakalimutan yung ginawa mo sa akin year 2024. Lunes yon. At may oras pa talaga. Nako. Yun ang dapat Detalye. natin hindi na i-practice, Kuya Jerry, especially this season. Alam mo po, no, ang ganda talaga ng example ni Christ sa atin, no, na yung magpatawaran, magmahalan, no? Jesus Christ is the best example Yes. of love na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na tayo po ay alam mo yung matuto tayo sa mga bagay na ito. Magmahalan, have a Christ-centered relationship with your partner. Sabi pa nga dito, be battle ready. Dapat ready ka Ready sa ka mga... palagi sa lahat ng mga pagsubok sa Hindi buhay. wag yung ready kang awayin yung partner mo ha. Ready. Kasi yung enemy natin, hindi yung partner natin. Ready mong kung saan aksiyon ang kilid kay nagpakuan kanang nagpalimot-limot sa palitunon. Yes, ako wag po. Ayan. Ayan. Yun po ang ating pangatlo, leading each other back to Christ. Yun po yung dapat goal natin for this season. Yan. Pang-apat naman ay magbibigay na po tayo ng love tips for this week. Naku, Yes. i-ready nyo na po ang papel at saka ballpen ninyo. Maaari nyo pong i-take note ang mga love tip na Para sa aming ating mga isi-share. mag-couples dyan, hashtag Yes. Wednesday edition. Especially sa mga newlyweds. Yun ba? Yes. First Christmas nila na Oo. mag-asawa na sila. Oo, mga mag-asawa dyan, ang mga Yes. bagong kasal this year. Honeymoon period po ninyo. Ito ang mga tips po. Naku, tandaan po ito. Ito na ang favorite ng lahat. Ito yung tinatawag na hashtag Wednesday Love Tips of the Week. Ayan. Ang number 1 na tip, Ate Love, at sa ating mga listeners ay hug before argument. Wow. Paano natin alam mo gagawin yung ba? alam mo yung galit na galit ka pero kailangan mong i-hug siya Oo. bago kayo mag-argue. Bakit natin to gawin? Kasi ito ay nakakababa Nakakababa. ng tension. Kana bang imbes suko ka pero imong ihag. Kakita ko ana Ate Love no, nay usa ka video clip ana. Nakuan ko na nahimuot ko nga nalipay kay naman. Tinuod jud ay basta suko ang usa nimo ka partner. Then i-hug lang nimo. Samtang nagayo siya niya. Pag gumana yung istorya, ihag nimo, di ba? Wala lang iya. Sige daw, try mo nga yan gawin sa akin. Oh, Yun sige. bang ang ingay ko na, tas sige. galit na galit ako, tas Hindi. bigla mo kong ihag. Sige. Hintayin ko yan. Ako Ate Love, no, minsan, ito kasi sa Ate Love, minsan nagagalit to minsan. Ang ginagawa ko talaga, yung mukha ko ay ginagawa kong joker. Kaya bigla na lang siyang ngumingiti. Hindi na kailangang Yun. ihag. Ganon po talaga si Kuya Jerry nang mangsuyo sa akin. Nakuha. Pero maganda to i-try ha. effective Hug to, ha? before argument. Kasi dapat, sana, kapag ka-ihag mo kasi, yun sanang pasigaw mo na sasabihin sa kanya, magiging kalmado na. And ikaw din, magiging kalmado ka na din kapag ka sasabihan ka. Diba? Ito yung maganda. Hug before argument.
Pangalawang tip, talk before tasks. Ito, plan together. Yun bang, walang sapawan. Parang You plan together. Mm-mm. Yun bang, hindi, ito muna ang gagawin natin. Kana bitong wala pa naman ang trabaho, sugo na napoy sugod. Yes. Nagsapaw-sapaw. Oo. Yun bang, kuha sa good tong, kuha dito, Wapagi kuha sa tong ground pork, pagka umanda yun, kuha din tong kuha, di ba, ang dami Ang dami na. ng Oo. inano sa iyo. Minsan yan ang kanang Yes. sinundan sa away lalis. Talk before task. And ikaw din na binibigyan ka ng task ng misis mo. Alam ko nangyayari to misis at saka mister. Si misis yung nagbibigyan ng task. Ikaw, mister, pag binibigyan ka ng task ng Gawin misis agad. mo, hindi naman sa gawin agad talagang agad-agad, no? Be mindful. Oo, yun. No? Yun bang, ilagay mo sa Sa isip isip. mo, makinig ka ng mabuti, give your full attention. Oo. Kasi kapag ka may ibang ginagawa ka and then may binibigay na instruction si misis sa'yo, no? Makakalimutan mo talaga yan. Resulta ay palpak. Palpak yan at saka makakalimutan mo. So, ang gagawin mo lang, okay na niyo, ganun na lang. Don't settle for that. Oo, ayan. Maganda yun ha. Talaga, talk before tax. Yes. Ayan. Ito number 3 naman mga kapatid. Sabi dito, pause before purchases. Yes. Oh. Pause muna bago ka Oo. magbili. Ang tanong dyan, need ba to o pressure? Yes. Totoo yan. Kailangan ba dyan kayo sahay? Hindi ko alam nung kaya na pressure ka. Dapat bili ba ko regalo kaya di na ko nitagaan sa regalo basi malain siya. Oo. May nga nang alin yan. Tinood na. Kada Oo. bang dapat maghatag jud ko regalo sa kay. Last year ra ba naghatag ko sa iya. Dapat maghatag yapon ko this year kay manganad ra ba na. No. Oo, Hindi naingana hindi yun. na kailangan yun. And eto din natip din ito sa mga momshies na nag-grocery dyan. Lalong-lalo na kapag ka sa season na to, ang dami na natin gino-grocery. Tip lang po, kumain po talaga tayo bago mag-grocery. Totoo yan. Oo. Kasi wag kang mag-grocery na gutom. Gutom. Ang dami mo talaga mabibili. Anong resulta ba dyan Atila pag gutom ang nag-grocery? Ang dami mo mabibili. Na puro kahit pagkain? yes. At tapos kahit alam mo naman hindi kailangan or parang too much na nabibili mo lang. Kasi sabi nila, kain muna bago Tapos mag-grocery. pagdating sa bahay, tingala lang ka, bakit ang dami tong mga chichirya, mga biscuits. Too much na. Oo, nakalimutan na tuloy ang shampoo at sabon. Ay, yes, totoo yan. Kaya, pause before purchases. And pang-apat, one appreciation text a day. Yeah. Appreciation text like, ang gwapo mo, wow. ang ganda ng suot mo ngayon. I like your hair. Ang ganda mo. Para blooming ang asawa mo whole week. I like your dress. Oo, ang ganda naman ng suot mo ngayon. Sabi mo kaya, wow, ang ganda ng makeup mo. O di kaya, wow, ganda ng buhok mo. Tsaka O, pati yung lang, simpleng ganun. wow, ang ganda ng kilay mo. Oo, yung mga ganun. Naku, alam mo yung blooming na blooming si Mrs. or di kaya si Mr. din the whole week. Kaya tandaan natin yan. Mag-appreciate po tayo talaga. Minsan sa ating mga cellphone din, kumustahin din sila. Kumusta naman ka diya? Kumusta ka na dyan, honey? Kumusta ka sa work mo? Alam mo, ang saya ko kasi nakita ko na very fruitful. Ang ganda ng ginawa mo kanina. O, di ba? Appreciate palagi Totoo po. yan, Kuya Jerry. At lastly, mga kapatid, ito din ang di dapat nating kalimutan. Ang panglimang tip, pray before sleep. Ayun. Minsan, Napakaganda nito. aaniminin natin, dahil sa kapoy, pagod, minsan nakatulog lang. Higa-higaan to niya, nakatulog na, wala na kapag-pray. Oo, Pero, dapat magkaroon ng prayer time talaga. Yun na yung kanina makonect natin yung 3-minute prayer, nightly prayer. Oo. Kayong dalawa. oo. Oo. Yan ang ating mga tips ng hashtag Wednesday Love Oo. Tips. Yan, mga ka-Wednesday, no? Ito'y para sa inyo naman. Anong pinaka nakaka-stress sa inyo tuwing Pasko? No? At paano nyo ito hinaharap bilang mag-asawa? Kasi talagang stressful ang paghahanda. Oo. Pero paano nyo ba ito hinarap? At saka ano yung mga ginawa ninyo? Kaya naman mga kapatid, send your answers and pabasahin po namin ang ilan ninyong mga sagot Kung dyan. meron tayong mga sagot dyan, no? Nako, text lang po or di kaya message lang po sa ating Facebook. Naka-live tayo sa umagang ito. Ayan. So ngayong umaga at love, dadako na po tayo sa ating mga encouragement at sa ating mga listeners ngayon sa topic natin. No? Mga couples, tandaan po natin,
You can survive the Christmas rush as long as love leads. Yes, kaya always choose each other, choose unity, and choose Christ. Ayan. At magiging maliwanag ang inyong Pasko, hindi dahil sa Christmas lights, Yes. kundi dahil sa pagmamahalan ninyong dalawa. Yan ang tunay na lights at love. Totoo. Pagmamahalan. Oo. Yan, ako napakaganda po ng ating topic sa umagang ito. At while tayo yan nag-uusap sa topic na ito, parang nafe-feel natin yung lamig ng simoy ng hangin dahil sa Kapaskuhan. Ayan, kaya lang Kuya Jerry, wala na tayong sapat na oras. Kaya dumako na po tayo sa ating panalangin sa umagang ito. Ayan. Tayo po'y magpasalamat at manalangin sa ating Diyos. Aming Diyos na Ama, maraming salamat po sa araw na ito. At marami po kaming natutunan this time na mag-celebrate kami o Diyos ng Pasko. Lord, salamat din sa topic na ito, sa topic ng mga couple ng #Wednesday edition. We lift up every couples listening, give them peace, unity, and patience this Christmas season. Teach them to love well, forgive quickly, and honor you in every plan. Fill their homes with joy. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, amen and amen. Maraming salamat po mga ka-Wednesday sa patuloy na pakikinig at sa pagsubaybay sa ating programa mula radyo or di kaya sa ating Facebook page. Ayan. Maraming salamat din sa ating mga technicians, kina Kuya Romel Paulino and Rolando Alfonso. Abangan ang susunod na programang Radyo Singkauman, kasama po si Otto Mubin. At tuwing alas 9:30 ng umaga mula Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Muli po kami ang inyong kasama, Ate Love. At Kuya Jerry. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Have a great day po sa lahat. Bye-bye and Happy Christmas sa lahat.